Okay, so let's do your reading. Okay, konting cleansing. Ayan. Para magising yung mga natutulog natin na mga dugo at mawala ang mga kanegahan. Ayan. Okay, very good. So, intro tayo na mabilisan. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 13, 2026. So, titingnan po natin kung ano yung mga eksena, kaganapan, at kung ano-ano pa na possible mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka po dito sa ating channel at mahanap nyo po kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay or mai-provide ko po. No? Sana ay naipoprovide ko or mai-provide ko kung ano man yung hinahanap mo. Okay? So, kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Let's go tayo my dear. Hanapin na natin yung iyong mga cards. Aquarius, anong meron sa araw na ito? What is this? Sala sa init, sala sa lamig. Pag sala sa init, sala sa lamig, parang hindi mo alam kung paano mo pakikibagayan. Hindi mo alam kung paano mo pakikitunguhan. Parang may bipolar. Yun yata yun, di ba? Bipolar. Yung paiba-iba ng ugali. Sa umaga, iba ugali. Sa tanghali, iba yung ugali. Sa hapon, iba yung ugali. Di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Hindi mo alam kung paano mo pakikibagayan. Let me see, my dear. We have here silent, strive, ano daw? Starve pala. Starve the monster. Okay. Silent, starve the monster. I think itong pagiging sala sa lamig, sala sa init, my dear, is parang sinisira lang nito yung katahimikan. Normally, correct me if I'm wrong ha, karamihan ng nakilala kong Aquarius, may pagkatahimik talaga. Hindi ko lang alam kung baka hindi lang ako nakakahanap pa ng madaldal or dahil hindi ko pa nakaka-close talaga. Pero karamihan ng Aquarius na nakilala ko, may pagkatahimik. No? So, expected mo, my dear, ngayong araw na ito, or baka ikaw yung klase ng zodiac sign, my dear, na hanggang hindi mo pa talaga nakakapalagayan yung nanloob yung tao, hindi ka talaga mag-iingay. So, ibig sabihin, hindi pa tayo close during that time. Kasi hindi ka talaga maingay. Taga pinagmamasdan. May kakilala akong Aquarius, talaga pinagmamasdan ko talaga siya. Since sobrang tahimik lang talaga niya. Okay. So, I think, my dear, ngayong araw na to, may gustong bumasag ng katahimikan mo. Okay, I think parang may napapraning, okay, sa katahimikan mo, yun na nakukuha ko dito. Okay, may parang naguguligol yata, na dahil sobrang tahimik mo, okay. Let me see. Aquarius, tingnan natin what is going on sa area mo. Ano to? Always remember, God is on your side. Reminder, totoo yan. Okay. So, paglabas ng God is always on your side, always remember, I think meron nangyayari sa'yo as of this moment and mas pinipili mo, my dear, na manahimik. Okay, para mas ma-resolve mo yung problem, para alam mo yun, yung para mas makapag-concentrate ka talaga. Okay. And this is just a reminder sa iyo, my dear, na huwag ka mag-alala kung ano mo yung pinagdadaanan mo. God is on your side. Okay, ibig sabihin talagang nandyan siya. Hindi kanya pababayaan sa kung ano yung pinagdadaanan mo na yan. Kaso ang problema, parang may mga tao, my dear, na hindi nila nagugustuhan na sa kabila ng pinagdadaanan mo, kalmado ka.
Kasi sa tingin ko, my dear, kaya ka nagkakaganyan. Kasi sa tingin mo rin, yun lang ang tanging magiging paraan para ma-resolve mo yung problema ng maayos. Kaysa yung maging mataranta ka, di ba, ma-stress ka. And itong sala sa lamig, sala sa init, ang nakukuha ko dito, nakikidagdag to sa problema. So, there's a tendency, my dear, na meron kang pinagdadaanan sa araw na ito, and meron mga tao, my dear, na nakikisabay sa problema mo. No, nakikisabay or tinitrigger ka, my dear. Okay? Tinitrigger ka kasi baka din sila yung gumawa ng problema and then gusto nila yung reaction na hinihintay nila is hindi nila makita. Normally ganyan kasi yan eh. Yung mga tao na sila mismo yung gumawa ng problema, kaya meron kang problema ngayon, and then ang nangyayari, hindi nila nakita yung reaction. Di ba sabi ko nga sa'yo, most of the Aquarius na nakilala ko is tahimik talaga. So dahil hindi niya nakita yung reaction na hinihintay niya, kaya ang gagawin niya ngayon, iti-trigger ka niya. Okay? So be careful ka, my dear, ngayong araw na ito sa mga tao na gusto kang i-trigger. Ina-assume ko lang, my dear, ha, na baka siya naman talaga ang gumawa ng problema, no? And gusto lang talaga niya ng reaction coming from you, no? Or baka nagkikwento siya ng mga kung ano-ano, tapos dead maka, hindi wala kang reaction. Masyado kang ang focus dun sa pinagdadaanan mo eh. Okay, we have here bounce back. Okay, bounce back. Can't keep me down. Okay, so ang nakukuha ko dito is masyado kang focus, my dear, sa araw na to kung paano ka makaka-bounce back. Kung paano ka makakabangon. Kung paano ka makakapag-umpisa. Kaso, yes, mayroong mga tao na ayaw nila na makapag-focus ka. Actually, hindi naman talaga yun yung pinaka-agenda nila. Yun ang nakukuha ko, my dear, na hindi ka makapag-focus. No? Kasi hindi naman nila alam kung ano nangyayari sa utak mo eh. I can feel, my dear, na meron mga tao na naghihintay talaga ng reaction coming from you. And hindi mo kasi binibigay yung reaction na yun. You are not giving that reaction to them. No, hindi mo talaga binibigay. Meron siguro mga tao na gustong magalit ka, gusto na mairita ka, or gusto na gusto nila ng reaction ngayong araw na to, no, coming from you. Gusto nila umiyak ka or whatever, kung ano man na reaction yung gusto nila. Ma-shock ka, pero wala, nananahimik ka lang. Focus ka doon sa kung paano ka makaka-bounce back, paano ka makaka-move forward. Paano ma-resolve yung problema mo. We have here the energy of the moon card. Okay. So for some of you, my dear, is baka nag-iisip kayo mag-start ng panibagong project. Panibagong pagkakakitaan, mga panibagong strategy sa energy ng moon card, okay? Meron kayong mga meron kayong mga gustong gawin, my dear, at the same time, parang, syempre, natatakot ka kasi bago yan, binabalance mo siya. So, may nangyayari talaga, my dear, sa utak mo. Ikaw lang. Maski ikaw lang, kaya mong mabuhay mag-isa. Kaya mong mabuhay mag-isa. Okay, yun na nakukuha ko dito. Kasi, kaya mong mag-analyze ng mga bagay-bagay sa utak mo lang mismo. Which is very, very nice. And there's a tendency, my dear, na meron mga tao na parang, ano kaya iniisip nito ni Aquarius? Ano kaya nangyayari sa kanya? Ganon. Curiosity. Okay, nakikurious yung mga tao sa'yo. Ano bang nangyayari? Tapos sinitrigger ka nila, ginagalit ka nila, bunubuisit ka nila, hindi ka ma-trigger. Okay, we have here the Three of Swords. Okay. May nangyayari sa'yo. And kung sa ibang zodiac sign to nakakapikon talaga. Ewan ko lang, my dear, depende sa haba ng pasensya mo. Pero minsan kasi, nakakaasar yung meron na nangyayari sa loob mo, tapos nakikidagdag pa, nakikisabay pa. Yun ang nakukuha ko. So there's something wrong na nangyayari sa'yo ngayon, my dear. Deep inside sa loob mo, you're sad, may nangyayari sa'yo, probably baka you are broken-hearted, you are disappointed actually, my dear. Nabanggit ko na rin kanina na posibleng baka kagagawan din ng tao na to kung bakit ka nagkakaganyan. And you are just trying to resolve kung ano man yung problema na yun, okay? May nangyayari sa'yo inside.
So, ngayon alam ko na. Kaya ka pala nananahimik minsan kasi may nangyayari sa utak mo. Okay. Okay, we have here the energy of the Ten of Cups. May kinalaman sa family. Okay. Moon card and the Ten of Cups, hindi yan maganda. So, definitely, parang may illusion na nangyari sa loob ng family. May illusion na nangyari sa loob ng family or sa loob ng relationship. Baka meron panloloko or kasinungalingan na nangyari sa loob ng relationship or ng family. May something na mali. Itong niraramdaman mo ngayon, my dear, is hindi siya yung typical na parang sumulpot lang out of nowhere. I can feel, my dear, na meron din mga taong involved dito, pero mas pinipili mo na lang sigurong manahimik kaysa magalit. Sa totoo lang, marami kang or meron kang karapatan na magalit, my dear, pero mas pinipili mo na manahimik ngayong araw na to at mag-isip ng solusyon kung paano masusolusyonan yung problema na yan. Let me see, my dear. Okay, the Six of Pentacles, baka problema na may kinalaman sa pera. Problem na may kinalaman. To the point na sabi mo dito, bounce back. Gusto mo mag-bounce back. Gusto mo makarecover ulit. So, may kinalaman to sa pera. May nangyayaring issue sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. May kinalaman sa illusion. Posible may kinalaman din sa lihim, kasinungalingan. Okay. May money na involved. Okay. Baka may nagkakaroon nga talaga ng problema sa pera, my dear. We have here the energy of the Two of Swords. Okay. I see, kaya hindi ka nagre-react. Mahirap to, my dear Aquarius. Mahirap to. Mahal mo siguro yung tao, kaya hindi ka nagre-react. Mahal mo yung tao, kaya hindi ka nagre-react. Pero tinitrigger ka niya ng tinitrigger. No, hopefully hindi siya nagtitrigger sa'yo. No, kasi tinitrigger ka talaga niya ng tinitrigger, my dear. Hopefully hindi siya ang nagtitrigger sa'yo. Pero may kasalanan din yata siya. Okay, kung bakit ka nagkakaganyan. Siguro baka sinasabi niya, nagbabago ka na, hindi ka nakagaya ng dati, yung mga ganyan, cha. Hindi niya alam, deep inside, nag-a-analyze ka ng problem. Deep inside, meron kang battle na ikaw lang ang nakakaalam. Ayaw mo na rin siguro sabihin sa kanya kasi mauuwi lang din sa away. Alam mo ito, kung sino man tong parang troublemaker. We have here the energy of the Seven of Pentacles. Meron mga nangyari sa usapin ng pera lately. Parang naging out of control yung pera. Meron siguro mga ine-expect na hindi dumating. May nangyari sa usapin ng financial, my dear. At lahat naman naaapektuhan. Ikaw lang talaga yung parang medyo tahimik na parang kunwari hindi bothered, hindi apektado, pero apektadong-apektado. Kasi iniisip mo wala namang mangyayari. Magrereklamo ka, magagalit ka. Wala namang mangyayari. Let me see, my dear. Pero nakapokus ka, my dear, silently. Nakapokus ka sa pagbabounce back. Kung paano ka makakabangon, paano ka makakapag-start. Yun nga lang, ang hirap talaga makapag-focus kung meron mga tao na walang ginawa kung hindi i-trigger ka ng i-trigger. We have here the energy of the Hierophant. May illusion talaga na nangyari lately, my dear. Parang may mali na nangyari lately, my dear, sa energy ng Hierophant. May mali. Okay, naging out of control. Paggastos siguro, paghandle ng pera. Okay. Nakukuha ko dito may mga ginalaw na savings. Parang may pinag-aaway na may kinalaman sa savings, ipon, or walang ipon. Parang ganun na nakukuha ko. We have here the energy of the Knight of Wands. You are trying to find some solution, my dear. Gusto lang siguro makita ng ibang tao, my dear. Sasabihin ko na ibang tao, ayoko mag-point out, my dear, na gusto nila yung natataranta. Gusto nila yung parang nakikitaan ka na parang concern. Ayaw mo ng ganun. Gusto mo tahimik lang. Gusto mo silent lang. Kasi yung utak mo naman ang gumagana. 'Di ba? Yung iba kasi masyado kasing expressive. No, pag problemado, talagang kitang-kita mo talaga sa katawan, sa mukha, sa... Ikaw hindi. Kaya siguro nakikita ng ibang tao na parang wala kang pakialam sa nangyayari. Pero may pakialam ka, nag-a-analyze ka sa utak mo kung paano ka makaka-recover, paano masusolusyonan, apektado ka. We have here the energy of the King of Cups. Sinusubukan mo lang talaga maging kalmado as much as possible. At meron mga tao, my dear, na hindi nagugustuhan yung pagiging kalmado mo kasi sa mata nila, wala kang pakialam.
Sa mata nila, hindi ka apektado. Pero deep inside, apektado ka. Okay? So my dear Aquarius, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 13, 2026. Kagaya po na nasabi ko kanina, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you my dear. Bye-bye.